unang bagyo sa buwan ng Agosto. Tropical Depression Luis nabuo sa silangan ng Bicol. Lalakas pa ba at lalapit sa Luzon? Signal number 1 nakatas na sa Pulillo Island, Camarines at Northern Catanduanes. Alamin ang mga lugar na susunod na maapektuhan at posibleng unang landfall ng bagyo. Magandang araw Pilipinas, narito nating update sa panahon ngayong araw ng Linggo, August 2, 2026 na po tayo. Mga kababayan, may bagong tropical cyclone na ngayon sa silangan ng Luzon. Ang dating low pressure area na binabantayan sa silangan ng Infanta, Quezon ay ganap na ngang naging isang tropical depression Luis. At ngayon ay isang mahalagang tanong ay kailangan nating sagutin. Dederecho ba ito at lalapit sa Luzon? At kung lalakas ito bilang isang tropical storm, maaari ba nitong baguhin ang panahon sa malaking bahagi ng bansa? At sa kasalukuyang forecast, hindi pa inaasahang direktang tatama ang sentro ng Bagyong Luis sa mainland Luzon. Pero hindi dapat tayo maging kampante dahil may posibilidad na magbago ang direksyon ito at may posibilidad ding lumakas ito. At higit sa lahat, habang nasa silangan ng Luzon ang isang tropical cyclone, hindi lamang hangin ang dapat nating bantayan. Kasama rito ang malalakas na pag-ulan, pagbaha, pagguho ng lupa at kondisyon ng karagatan. Kaya sa ating ulat, isa-isahin natin ang lahat. Nasaan ang lokasyon ng Bagyong Luis? Gaano ito kalakas? At saan po ba ito posibleng dumaan? At lalakas ba ito bilang isang tropical storm? At may posibilidad ba na maglandfall? Alin ang mga lugar na nasa tropical cyclone wind signal number 1? At ano ang magiging epekto nito sa habagat sa mga susunod na araw? At yan po ang ating tatalakayin sa ating ulat na ito. At para maging updated ka sa panahon, i-like, i-share at i-subscribe mo lang ang ating channel. Mga kababayan, ngayong araw isang bagong development ang kailangan nating tutukan sa ating weather monitoring. Ang low pressure area na dating nasa silangan ng Infanta, Quezon ay nabuo bilang isang tropical depression Bagyong Luis. Ito ay kasalukuyang nasa Philippine Sea at sa silangan ng Bicol region. Sa unang tingin, maaring sabihin ng ilan, mahina lang naman ito dahil tropical depression lang. Pero huwag tayong agad maging kampante. Dahil ang isang tropical depression ay maaring mag-intensify habang dumadaan sa mainit na karagatan. At sa forecast ng Pag-asa, may posibilidad na maging isang tropical storm ang Bagyong Luis pagsapit ng araw ng bukas, August 3. Kaya mahalagang ang timing ngayong araw ng tropical depression. Bukas ay posibleng tropical storm at pagkatapos nito ay maaari namang bumag ang pagkilos at unti-unting humina habang nagbabago ang direksyon. At yan ating susuriin sa ngayon. Mga kababayan, ang Bagyong Luis ay namatan ang sentro nito sa layong 360 km silangan ng Dait, Camarines Norte. Ibig sabihin, nasa Philippine Sea ito at nasa silangan pa ng Bicol Peninsula. Ang maximum sustained winds nito ay nasa 45 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso naman na umaabot sa 55 km per hour. At ang central pressure nito ay nasa 1,004 hectopascal. Kumikilos ito ngayon ng westward o pakanluran sa bilis na 15 km per hour. Ang malalakas na hangin ay umaabot hanggang 150 km mula sa sentro. Kaya bagamat maliit pa ang sistema kumpara sa isang malakas na typhoon, mayroon itong sirkulasyon na may kakayahang magdala ng malalakas na hangin at may pag-ulan sa mga lugar na malapit sa sirkulasyon nito. At tandaan, hindi lamang ang eksaktong lokasyon ang sentro ang mahalaga. Mahalaga rin ang lawak ng wind field at rainfall area. Mga kababayan, kung makikita natin ang mapa ng Pilipinas, dito partikular sa Luzon, nasa silangan ng Pacific Ocean. Sa kanlurang bahagi naman ay ang West Philippine Sea. At sa pagitan nito ay may malaking bahagi ng Luzon. Ngayon, ang Bagyong Luis ay nasa Philippine Sea, silangan ng Bicol. Habang kumikilos siya pakanluran, natural lamang na mapapansin natin ang posibilidad na lumapit siya sa eastern section ng Luzon. At dito nagiging critical ang susunod na 24 oras. Dahil hindi lamang natin kailangang malaman kung saan siya ngayon. Kailangan nating malaman kung pumabagal ba siya, lumalakas ba siya, at mananatili ba siyang pakanluran o babaguhin niya ang direksyon. Yan ang ilang mga katanungan na dapat nating malaman. Ang tatlong tanong na ito ay maaring magdikta
kung gaano kalaki at magiging epekto dito sa ating bansa. Ngayon, may posibilidad na bakit posibleng magbago ang direksyon ng Bagyong Luis at bakit may posibilidad na hindi didiretso ng Luzon ang magiging track ng Bagyong Luis. Ayon sa forecast, ang Bagyong Luis ay inaasahang babagal habang kumikilos sa west-northwestward hanggang bukas. Pagkatapos nito, inaasahan siyang liliko patungo sa east-northwestward direction sa natitirang bahagi ng forecast period. Napakahalaga ng pagbabago ito dahil kapag ang isang tropical cyclone ay bumabagal, kadalasan ay ang indikasyon ay nagbabago ang steering environment sa paligid nito. Hindi ibig sabihin na automatic na liliko ang bagyo, pero nangangahulugan ito na may pagbabago sa atmospheric flow na maaring makaapekto sa trajectory. Isipin natin ang bagyo na parang bola na inaanod ng mga hangin sa paligid. Kung ang wind flow sa paligid ay pare-pareho, mas madali nating masusundan ang direksyon. Pero kung may pagbabago sa high pressure area, ridge, trough o ibang steering feature ay maaring magbago rin ang direksyon ng cyclone. At ito ang dahilan kung bakit may uncertainty pa rin ang forecast na ibinigay ng Pag-asa. Mga kababayan, isa sa pinakamahalagang konsepto sa weather forecasting ay ang tinatawag na steering flow. Ito ay malaking wind pattern sa atmosphere na tumutulong magdikta kung saan pupunta ang isang tropical cyclone o isang bagyo. Sa kaso ng Bagyong Luis, nakikita sa forecast na ang isang senaryo kung saan maari siyang bumagal, mag-west-northwestward at pagkatapos ay mag-turn east to northeastward. Kapag nangyari ang ganitong turn, mas mababawasan ang posibilidad ng direktang pagpasok nito sa sentro ng mainland Luzon. Pero hindi natin dapat alisin ang possibility ng pagbabagong ito dahil ang forecast track ay hindi isang permanenteng linya. Sa bawat bagong observation, maaring magkaroon ng adjustment. Kaya ang isang lugar na wala sa direct threat ngayon ay maari pa rin mapasama kung mag-shape ang track ng bagyo. Ngayon, meron isang panibagong tanong. May posibilidad ba na lumakas ang bagyong ito? Ayon sa forecast, mananatili muna siyang isang tropical depression sa mga susunod na 24 oras. Pero pagsapit ng Lunes, bukas, August 3, inaasahang maari siyang maging isang tropical storm. Bakit? Dahil habang nasa dagat siya, meron siyang pagkakataong makakuha ng energy mula sa mainit na ocean waters. Ang tropical cyclone ay nangangailangan ng init at moisture mula sa karagatan. Kapag sapat ang moisture at favorable ang upper level environment, maaring lumakas ang sirkulasyon nito. Pero hindi rin ibig sabihin na siguradong magiging malakas na ang bagyo. Dito mahalaga ang balance. May mga factors na maaring tumulong sa intensification o paglakas ng bagyo at meron ding factor na maaring pumigil dito. Kaya ang pinakaposibleng forecast ay may potensyal na lumakas ang Bagyong Luis sa tropical storm category, ngunit hindi pa natin dapat ituring na tiyak ang magiging peak intensity nito. Sa mga susunod na 12 oras mga kababayan, pangunahing aasahan natin ang patuloy nitong paggalaw pakanluran hanggang west-northwestward at posible ring bahagya itong bumagal habang papalapit ang sirkulasyon sa eastern portion ng Luzon. Naari ring tumaas ang epekto ng hangin at ulan sa mga lugar na malapit dito sa sirkulasyon. Pero tandaan, hindi nangangahulugan na lahat ng bahagi ng Luzon ay makakaranas ng pare-parehong epekto ng bagyo. Ang rainfall distribution ay maaring hindi pantay. May mga lugar na maaaring makaranas ng malalakas sa pagbuhos ng ulan, may mga lugar naman na panandalian lamang ang mga ulan, at meron ding lugar na maaaring manatiling mas maaliwalas ang panahon. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ang local rainfall advisories. Sa loob naman ng 24 oras, dito magiging interesante ang forecast dahil ayon sa projection, maaari nang lumakas ang Bagyong Luis patungo sa tropical storm category. Kasabay nito, maaari rin siyang magkaroon ng pagbabago sa direksyon. Ang forecast track ay nagpapakitang maaring magkaroon ng west-northwestward motion bago ang pagliko patungong east-northeast. At dito natin kailangang bantayan ang dalawang senaryo. Unang senaryo ay mananatili ang forecast track. Kung ito ang mangyari, mananatiling nasa Philippine Sea ang sentro ng bagyo at hindi direktang maglalandfall sa mainland Luzon. Ang pangalawang senaryo naman ay magkakaroon ng westward shift, kung saan mas magiging westward ang track at maaring lumapit ng higit sa northern Luzon o magkaroon ng landfall scenario. At
ito mismo ang dahilan kung bakit malinaw ang paalala. Hindi maaring tuluyang alisin ang landfall possibility sa bagyong Luis. At ngayon, nakataas na nga ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 na ang warning lead time ay 36 hours. Ang expected wind speed range ay nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour. Ang potential na impact nito ay minimal to minor threat to life and property. Pero wag nating maliitin ang signal number 1 mga kababayan, hindi ito nangangahulugan na wala ng panganib. Sa exposed coastal areas at elevated location, maaring mas malakas ang aktual na hangin. At kung may hinang bubong, signage, unsecured objects o puno na madaling mabuwal, maaring magkaroon ng minor damage. Narito ang mga lugar na kabilang sa signal number 1. Ang Pulilio Island, kasama rin ang northern portion ng Camarines Norte, kabilang ang Dait, Talisay, Paracale, Jose Panganiban at Kapalunga at Binzon. At ang northern portion ng Catanduanes, kabilang ang Pandan, Caramuan, Bagamanok at Panganiban. Ito ang mga lugar na kailangan mas maging alerto sa posibleng malalakas na hangin. At dahil may posibilidad na pagbabago sa track, posible ring magkaroon ng adjustment sa warning areas sa mga susunod na buletin. Ito mahalagang tanong, sa ngayon signal number 1 ang nakataas, ngunit hindi pa ibig sabihin na ito ang final warning. Kung lalakas ang bagyong Luis at magiging mas malapit sa Northern Luzon, maaring mas tumaas ang wind threat. Kaya dapat bantayan ang posibilidad ng pagbabago sa signal. Hindi natin sasabihin na siguradong tataas, pero posible itong mag-adjust depende sa magiging lakas at track ng bagyo. At ayon sa forecast, maaring maging tropical storm ang bagyong Luis pagkasapit ng Lunes, August 3. Kaya ang susunod na 24 oras ay napakahalaga sa pagbabago ng kondisyon ng ating panahon. Mga kababayan, ang pinagsanib ng southwest monsoon o habagat at bagyong Luis ay magdadala ng strong to gale force winds sa ilang mga lugar. Ibig sabihin, hindi lamang ang bagyong Luis ang mismo ang dahilan ng malalakas na hangin at pag-ulan. May kontribusyon din ang monsoon circulation o habagat. Ngayong araw, strong to gale force gust ay maaring maranasan partikular sa Marinduque, Romblon, Caluya Island, Siquijor, Southern Leyte, Camiguin at Dinagat Island. Lalo itong mararamdaman sa coastal at upland areas. Bukas naman, araw ng Lunes, August 3, inaasa magiging mas malawak ang strong to gale force gust. Kabilang dito ang most of Luzon at Visayas, pati ang Lanao del Norte, Camiguin, Surigao del Norte at Dinagat Island. Mga kababayan, ano ang ating dapat natin abangan sa next na update? Number 1, lalakas ba ang bagyong Luis bilang isang tropical storm pagsapit ng araw ng Lunes? At mananatili ba ang west-northwestward movement nito bago inasahang mag-turn o lumiko? At ang ikatlo, magkakaroon ba ng westward shift na maaring maglapit dito sa Northern Luzon? At gaano kalawak ang magiging rainfall coverage nito? At gaano kalakas ang magiging epekto ng habagat sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ay maaaring magbago ng level concern sa mga susunod na araw, kaya patuloy tayong maging update sa ating mga balita. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating kalungan at kalakasan, handang saklolo sa panahon ng kagipitan. Mga kababayan, huwag magpanik, huwag ding maging kampante. Maghanda tayo ng maaga at alalahanin natin, hindi natin kontrolado ang bagyo, pero kaya nating kontrolin ang ating paghahanda. Patuloy tayong umasa at magtiwala sa magagawa ng ating Panginoon. At yan po ating update sa panahon ngayong araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, magiligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.